guys, good morning. This is Trending Collection YouTube channel. Welcome in my channel. OFW stress reliever muna tayo. Mga ka-OFW, emote muna tayo bago mag-work. Ito yung pambansang pagkain ng mga OFW. Yan, yung noodles, tapos yung kape, yan. Akala ng iba, porket OFW na, yung nasa ibang bansa na, sarap na ng buhay. Diyan kayo nagkakamali. Kasi, dito sa abroad, lahat ng hindi mo natikman sa Pilipinas, dito matitikman mo. Yung araw-araw, kuskus ng kubeta, lahat ng trabaho, akala nila dito, may ebak lang ng pera. Di nila alam. Ang buhay dito sa abroad, swertihan lang. Ika nga. Isang paa mo, swerte. Isang paa mo, malas. Ganon. Dito, isang pagkakamali mo lang. Talagang merong kalalagyan. Dito yung mga amo, okay lang naman yan. Kasi pag ayos ang trabaho mo, yung wala ka nagagawa, na masama, yan. Yan, ang alam lang naman ng mga yan, puro utos. Sus ko yung tubig nga na isang di pa lang ang layo tatawagin ka pa na may ginagawa ka, tapos akala mo kung ano yung gagawin, iuutos lang pala, ipapaabot lang pala yun. Ganyan sila dito. Especially yung mga lokal na amo. Ay nako guys, talagang asa sa katulong yung iba. Yung iba naman na amo, swertihan lang talaga. Meron talagang amo na talagang pasaway, meron din naman amo sa na mabait. Yung amo ko ngayon dito yung unang-unang tungtong ko pa lang dito sa bahay nila, bedridden kasi yun unang tungtong ko pa lang sa bahay nila, sabi niya sa akin, ang mukha niya todo ngiti, tapos sabi niya 10 taon daw ako sa kanya. Tumawa nga ako noon kasi sabi ko sa kanya, nako, hindi ko pa nga natatapos yung isang araw ko, tapos 10 taon pa. Patawa ako noon napapangiti nga ako pag naisip ko yung eksena na yon. Pero thanks God, ngayon 5 taon na ako dito sa kanila. Yun nga lang, yung aking alagang amo na yon, sumakabilang buhay na. Iyak nga ako nun kasi talagang mabait siya sa akin, talagang hindi siya pala utos. Ako pa nga nagtatanong sabi ko, ano ba lulutuin ko, anong gusto mo kainin mo? Sabi niya sa akin, bahala ka, magluto ka ng sarili mo kung anong gusto mo pakain sa akin. Kaya talagang kumbaga, kahit na maraming trabaho dito, bawas stress yung mga amo na barakatatat. Yung nagtatrabaho ka na nga panay-panda, utos dito, utos doon. Ang lakas nun maka-stress, guys. Pero thanks God, dito naman hindi. Yung dati kong amo sa Dubai, wala na akong masasabi sa ugali nun. Leche na yon. Pero yung sa bahay namin, 7 na yung camera niya. Loob at labas meron. Tapos, pagka 5 minuto lang din niya ako makita. Kasi syempre, kailangan natin mag-CR, diba? Kasi gaw agad dyan. Sabi niya, Mary, where are you? Tapos, ang bilis-bilis ko na yung tatayo sa CR. Sabi ko, I go washroom. Tapos sabi niya, ano ginagawa mo sa loob ng washroom? Ay, Diyos ko, gusto kong sagutin na, alam ka naman matutulog ako sa loob ng banyo. Siyempre, ihi ako. Puro trabaho ang gusto nun. Pero ibang klase talaga ugali ng mga Iranian kasi yung mga amo ko doon dati sa Dubai. Pero magbibigay yun. Pag aalis yun bibigyan ako nun ng 5 utos. 5 utos. Tapos, alam niya na pagpatapos ako. Kasi uuwi na siya ng bahay. Tapos ayun, mag-uutos na naman siya ng sunod-sunod. Ayaw niya na mababakante yung oras ko kasi daw sayang yung pasahod niya. Yan. Kaya ako naman, kahit di mo naman ako utusan, talagang nagtatrabaho ako. Kasi, masipag ako. Naks naman.
Oo. Yan ang ano ko sarili ko. Trabaho ko ng trabaho. Masipag ako. Ngayon dito, kahit dito nga sumasama nga loob ko pag ako inuutosan. Kasi alam ko pagkatrabaho talagang ginagawa ko na kagad yan. Pero syempre, amo natin, di ba? Natural lang yun. Pero okay lang yun. Mas gusto ko ngayon sinasabi nila yung ano yun. Pero pag alam ko naman na talagang lilinisin, ako talaga yung naglilinis na. Yan. Ngayon nga, anong oras na? Mga tulog pa sila. Yan. Kaya ako, nalinis ko na naman yung bahay. So, agahan muna tayo ng noodles, tas kape. Yan. Tas mamaya, pag sila gigising na tapos mag-order na sa restaurant, meron pa rin ako doon, bibigyan pa din niya. Kaya nga, taba-taba ako ngayon dito, thanks God nga. Kasi yung ibang amo, talagang pati sa pagkain. May nakita nga ako isang video. Grabe yung amo niya. Si Kabayan, no? Yung itlog sa rep, binibilang pa ng amo niya. Kasi ito yata si Kabayan siguro sa dami ng trabaho, tapos gutom na siya. Kumuha siya ng 2 itlog, iniluto niya. Ay, grabe, pinutakan ng amo niya. Bakit daw 2 itlog ang niluto niya? Sa susunod daw, bawat anuhin niya, gagalawin sa rep, ibabawas daw sa sahod niya. Ang grabe yung amo na yon. Di ko yun nalimutan. Diyos ko, thanks God pa rin ako kahit pa paano itong mga amo kong nakukuha, talagang may puso. Sabi nga nila, ang pakikipag-abroad sa palaran talaga. Totoo yan. Kasi hindi mo alam ang ugali ng mga ibang lahi. Diyan nga sa Pilipinas, di ba? Kapwa Pilipino mo na, talagang ibang klase. Di lalo na dito sa abroad. Pero dito talaga sa abroad, doble ingat ako. Since nang mag-start ako mag-abroad, sabi doon sa akin sa Pidos, yung mga mahahalagang mga bagay ng mga amo, never ninyong hahawakan. Example, naglinis kayo ng kwarto, tapos nakakita kayo doon ng kanilang mga important things. Example, alahas, ganyan. Never nyo yung hahawakan. Never kayong hahawakan. Totoo lang. Pagka yun needed kong ilipat ng pwesto, gumagamit ako ng tissue. Kasi, hindi natin alam ang ugali ng may mga saltik yan. Especially pag bibintangan ka niya na kinuha mo yung ganito, ganyan. So, kailangan ingatan din natin ang sarili natin. So, ako since talaga, pag alam ko na importante, never ko yung itinatch, kumukuha ako ng tissue. Hawakan yung mga things nila. Hindi naman sa yung mga amo, diba? Siyempre, iba na yung nag-iingat tayo. Kasi siyempre, ibang bansa ito. Lalo na itong Saudi. Ito ang pinakamahigpit na bansa. Pagka may kinuha ka dito, ang parusa sa'yo, puto lang kamay. Ganyan sila kalupit. Tapos yung makipagrelasyon ka sa ibang lahi, yung mga lalaki dito. Naku guys, pag nalaman niya ng amo mo, diretso ka dadalhin sa kulungan. At sa kulungan, alam nyo ba, every Friday yata o araw-araw ang hagupit dyan ng latigo. Kaya yung mga Pilipina dyan na kapwa ko na natigang, mag-YouTube, magawa na lang kayo ng mga YouTube, video, kaysa makipagrelasyon kayo sa ibang lalaki dyan. Kasi, yung kapapahamak nyo pa yon. Kung talagang gusto nyo mag-asawa mo, yun na lang kayo ng Pilipinas. Ang dami ko nakikita dito, nagkakaproblema. Yung last nga na nakita ko na nakipagrelasyon sa ibang lahi, tapos nabuntis siya. Tapos ito na yan, problema dito yan kasi bawal na bawal yan. Ayun, iniwanan siya sa ere. Si Kabayan, nakulong. Yung lalaki, yun, nagpasarap lang. Wala na, hindi man na siya tinulungan. Tapos kawawa pa yung naging baby nila. Tapos yung isa yata nabaliw. Kasi syempre, yung madidepress ka niyan eh. Kasi syempre, bawal nga mabuntis dito. Tapos nabuntis siya. Bawal na bawal dito yan. Tapos meron ding kaya marami ding mga kabayan dito nagra-run away. Kasi mga amo nila, talagang iba. As in, iba. Kaya swerte na talaga yung mga katulad ko na yung mga nakukuhang amo may puso, talagang mababait. Thanks God talaga ako, thanks God. Kaya, pagka gano'n naman ako,